Sa isang makabuluhang pagbabalita, isang mahalagang pangyayari ang naganap sa Malacanang kahapon. Tinutulan ng mga opisyal ng militar si Pangulong Bongbong Marcos at pinaalalahanan siya na bumaba sa pwesto. Ito ay matapos may sa publiko ang mga ulat tungkol sa mga katiwalian na sangkot ang Pangulo at ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno. Ayon sa ulat, nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng Malacanang habang tinututulan ng mga opisyal ng militar ang patuloy na pagtanggi ni Pangulong Marcos na magbitiw na sa kanyang pwesto. Lumabas sa publiko ang serye ng aligasyon ng katiwalian na konektado sa Pangulo na nagdulot ng malawakang pagtutol mula sa publiko at maging mula sa loob ng gobyerno. Habang patuloy ang Pangulo na mananatili sa Malacanang, inaasahang magkakaroon ng mas maraming pagpupulong at diskusyon sa pagitan ng mga opisyal ng militar at ng Pangulo upang malutas ang kasalukuyang krisis. Sa kabila nito, nananatili ang kumpiyansa ng ilang sektor na sa militar na magkaroon ng maayos at mapayapang transisyon ng kapangyarihan sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mr. Morales, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, joint with the Committee on Justice and Human Rights, will conduct a motu proprio public hearing and investigation in aid of legislation to discuss the following matters. Number one, alleged PIDEA leaks. Ito yung dokumentong pinakita ko sa inyo. And this is good. We're winning so far. Pero tignan natin, baka magkasarswela sa Senado. Mag-aabang pa rin tayo. Babantayan pa rin natin ang mga galaw. Pero ngayon, nagpapasalamat na tayo kay Senator Bato. Siyempre, babantayan natin ang bawat galaw kasi hindi naman nagtatapos sa schedule yun ng Senate hearing. Tignan natin, katulad ni Tulfo, di ba? Puro lang grandstanding. Yung pala na backdoor na ang hitad. Okay? Ang jutang Ginimes. O number 2, 1.2 tons of shab seized in Batangas. 1.2 na lang ba? Di ba? From 1.8, 1.4, tapos 1.2 na lang. Anyway, on April 30, 2024, Tuesday, day 10 a.m. Tandaan nyo ha, Philippine time to, April 30, Tuesday, 10 a.m. at the Senator Jeronima or Jeronima T. Pecson Room, second floor, Senate of the Philippines, Alright. Okay, ano ba to? Okay. Kasi, basahin na natin. Ito ay sagot. Alright. Okay. Ito pala. Kasi yung mga NGO sumulat nga sa Senate kay ano to? My God. Naluka ako Okay, from the NGO, Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, sinumulat din itong NGO na to sa Senate. Okay, basahin ko, maaliw kayo. Alright? The Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, a non-profit and non-government organization duly organized and existing under the laws of the Republic of the Philippines, is requesting your immediate response due to the insistent public demand that you undergo a hair follicle drug test. Ito yung sulat pala to kay Kuting. So may NGO na sumulat. Ayan ni-receive nila. April 22. See that? Ni-receive ni Kuting. So itong NGO, dinidemand na si Kuting. I think kasama ito sa Senate na pag-uusapan nila. Nagdidemand ang NGO at ang taong bayan na mag-hair follicle drug test. Millions of Filipino around the world who are now aware through Maharlika, a political blogger and a social media influencer, and your alleged chronic substance abuse, ang tapang na nagsulat, such as, Polvoron, okay, a dangerous drug, together with your close associates and some of your cabinet members. Oh my gosh, dapat talaga. Your continued disregard has encouraged millions of Filipinos to openly disrespect and distrust your ability as the president of our country
because of the report that you are a drug addict and they openly called you Vangad, a junkie. Ang tapang sinulatan talaga si Kuting. Oh my God. Sabi dito sa letter, may we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous pulburon and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. Why don't you support? Oh, ito sabi nito Why don't kinakausap niya si Kuting, si Marcos Jr. ng NGO, ng mga NGO. Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay iwasan, bida. O nga naman, di ba? Ito rin yung sinight ni Attorney Vic Rodriguez na gusto nilang mag-undergo sa pulburon test yung mga kawani ng gobyerno. Kaya ito, sabi sa letter, why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay iwasan. In weeding out scalawags in uniform. Hindi ba't porsahan ninyong pinagre-resign at tinatanggal sa police service yung mga police general ng dahil lamang sa chismis, marites na ang mga ito ay involved sa illegal pulburon as well as in barangays, drug clearing yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinataniman ng droga ay patuloy na nagdudusa sa kulungan dahil wala man lamang pangpiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talaga tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin ang drug-free tayo? Shouldn't we prove, above all else, that the office of the president is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act for you to prove that you are clean and not addicted to illegal pulburon, we formally challenge you to take hair follicle drug test in public. Bongga. We are not politicians or anything. We are just ordinary people fighting for the welfare of the Filipino people. On behalf of the Filipino people, we look forward to your prompt response to our challenge. Ayan, naka-copy furnish lahat. Si Virgilio Lasso, si Abalos, si Subiri, lahat ng pwedeng i-copy furnish. So meron na pong, ayan, drug test in public, sabi ni Sol. So, by the way, ito pa pala. Okay? Naibalita na sa GMA. I don't know kung ano nyo na. Okay? Dapat makulong. Ayun to. Taekwondo daughters jailed. Ano to? May bago na naman balita Okay? Taekwondo, 2 daughters jailed in Vietnam. Anti-graft purge. Vietnam stop, kailan to? April 26. Vietnam stop soft drinks tycoon was jailed for 8 years on Thursday in a $40 million fraud case. The latest high-profile business figure snared in the country's sweeping crackdown on corruption. Dapat sa Pilipinas ganun din. Dapat makulong itong mga ito. Okay, balikan ko lang tong balita. Okay, sa GMA. I think nabalitan na nila lahat. So, di ba, noong 24 natanggap natin yung sulat, ito na, GMA News. At least binalita na ng media. Senate panel to prioritize probe on PIDEA leaks and Batangas drug haul. Okay, happy na ba kayo na narinig tayo ni Senator Bato? Thank you, Senator Bato. Pero kami po ay tututok, baka maging sarswela ang, kami ay, alam namin na maraming sarswela talagang nagaganap din sa Kongreso at sa Senado. Kung para tayo sa Pilipino, para tayo sa 120 million Filipinos, kung aabot tayo sa ganon, ito ay gagawin ni Senator Bato at ni Senator Pia Cayetano para sa inyo. Alright? Kasama siya dito, Pia Cayetano kasi sa Blue Ribbon siya. So gawin niya yung tama. I hope kami po mga taong bayan
ay umaasa na huwag kayong magpabili kay Lisa dahil si Lisa sanay bumili ng tao gamit din ang pera ng taong bayan. So wag nyo sanang ibenta ang natitira nyo. Kung meron pa kayong dangal, meron pa kayong pagmamahal sa bayan, wag nyong ibenta. Okay, ngayon, ang sabi dito sa balita ni GMA, investigations into the supposed leak of confidential information from the PDEA or Philippine Drugs Enforcement Agency and the reported big drug haul in Batangas will be prioritized once the Senate resumes session next week, sabi ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. The chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs indicated this when asked in phone interview about the priorities of the Senate once it resumes. Sabi niya, sa committee hearings, yung mga PIDEA leaks, yung mga nag-leak na mga classified documents sa PIDEA, pati na rin yung hingi tayo ng update sa latest shabuhol sa Batangas. Ayan. So yan, balita na. So narinig tayo. So hindi to AI. Okay? Laso, umandahanda ka na. Dahil I hope, Senator Bato, isama mo na rin kung napapanood tayo ni Attorney Delgado, yung dinibdiban ni Lazo, 'di ba? Yung ano po kayo, yung inabuso kayo, talagang minaltrato kayo ni PDEA Chief Lason. Sana sumulat, isabay niyo na po ito lahat ng mga inapi ni Lazo, inabuso, sinapak diyan sa PDEA, sumabay na kayo dito. Sumulat na kayo sa Senate para idagdag na kasi 30 yung hearing eh. Para marinig na rin ng taong bayan yung 5-minute video na pinakita ko sa inyo kung paano dibdiban ni Lazo si Attorney Delgado ng PIDEA at wala na ngayon yan, na umalis na yan dyan, tinanggal na rin nila. At sa simpleng traffic dispute, which is si Lazo ang may kasalanan, ipatawag na rin yan, Senator Bato. But I believe it's better na itong sila Attorney Delgado and the rest na inapi dyan sa PIDEA, sumabay na kayo. Sulatan nyo na ang Blue Ribbon at si Senator Bato, lahat nyo na, Committee on Justice, lahat, i-copy furnish na lahat na panagutin si Lazo at panagutin si Marcos Jr. kung siya ba ang nasa likod dyan sa 1.8 na drug haul na yan na binawasan nila ng 400 kilograms. Then the next day yata, binawasan na rin ng 200 kilos, di ba? Ay, nako mga kababayan. We're winning. Okay? Marcos Jr., mag-drug test ka na. Ngayon, okay, masyado na kayong desperado. Kaya puro AI, mind conditioning ang ginagawa ninyo. At nagpapalabas kayo ngayon ng mga manipulated audio ko. Si Sas wala pa ba? Sas, wala ka pang manipulated audio? Wala pa si Sas. Ako pala ang nilalabas nila, hindi tanga ang Pilipino. Gamitin nyo naman yung mga jutang Genemes kong word. Diba? Kung gusto nyo maglabas ng audio, gamitin yung mga jutang Genemes. Ito, mga Polboronic, Government 2022. Ayan. O, yan. Yan ang gamitin nyo. Kuting, ano pa ba? Kyoho. Yung mga ganyang words, mga vocabulary ni Boljakan. Yan ang gamitin nyo. Gagamit lang kayo ng hindi pa kapanipaniwala. Siguro kung gamit kayo ng jutang Genemes, baka maniwala pa itong mga palangga ko. But again, hindi pa rin maniniwala yung mga yan. Kasi, ni piso, hindi ako humingi ng kabayaran para ipagtanggol ang Pilipino. Kasi kung ako'y nabayaran, si Marcos Jr. mismo, sila mismo, si Lisa, ang magsasalita magpapakita ng ebidensya. Ang salita, madali lang pekein ni Lisa. Diba? Sabi niya, pinagpalit ko daw ang pera sa friendship. Julul, hindi kita kaibigan. Hindi mo ako tinuring na kaibigan. At ikaw ang nagpalit sa maraming pera, milyon pera sa mga pangako nyo, sa taong bayan na ibabangon nyo. Ikaw ang binenta mo ang iyong kaluluwang G-team kay Satanas. Hindi mo sinanla, ibinenta ninyo. Hindi na kayo tao. Dahil hindi gawain ng tao ang ibenta ang kinabukasan ng Pilipino. Hindi gawain ng taong matino ang mangidnap ng mga bata, Lisa. Abangan mo ang video mo, ha? Alam mo to eh. Huwag ka magmaang-maangan, hitad. Excited na ba kayo dun sa video? Ha? Kung ito ay AI generated, bakit hindi nyo sinama sa inyong propaganda, sa inyong pronouncement o announcement dyan sa
inyong presidential communications na ang boses mo na nag-leak, nakausap nag-I love you kay Taberna ay AI. Di isama mo yan. Di ba? Total, sabi nyo, mag-file kayo ng case. Ganyan mga panakot ninyo. Ha? I-report nyo sa lahat ng mga authorities. Bakit hindi nakasama yung boses mo? Takot ka kasi totoo. Kasi hindi naman pwede magtatapos lang na i-report ninyo si Maharlika na nagpakalat ng AI. Okay? Kasi pagdating sa kaso, syempre may forensic yan. Ipaforensic natin yung boses mong laging laseng. Hi, Rika Ishi. Thank you, Palangga. So, kaya takot na takot kayong isama yung boses mo, Lisa Tanas, kasi alam mong real. Alam mong totoong boses mo na gagagaling mo lang, katitira mo lang o puno-puno ka siguro ng kargada nasa iyong vangag-vangag. Yan, Lisa. Kaya naman, hindi ka talaga uubra. Kapag nagsisinungaling ka, hindi ka mananalo sa katotohanan. Kaya tignan mo, buro ka sinungalingan na sinasabi mo 1997 pa, 1997 ako tayo nagkakilala, tapos pumunta ako sa bahay niyo sa Ilocos at nag-video-video. The first time nakapunta ako sa Ilocos, 2017. Okay? Alam niyo na yan, mga palangga. So sa sobrang kabangagan mo at sobrang kargado ka, kung ano-ano pinagsasabi mo, ano pinagsasabi itong Jutang Genemes na ito, di ba? Ay, nako, nakakatawa na lang ito. Nakakatawa. Actually, hindi siya nakakaawa. Nakakatawa itong si Lisa Smugs ninyo. Okay? Wala ako. Alright. So, yeah, Rika Ishi, thank you so much. Ang sabi ni Rika, baka magsuot ng wig at yun ang gupitin. Alin? Ang gupitin niya. Alright. Okay. Ayaw ni Kuting magpapulburon test. It means bangag, sabi ni Babes Lynn Kitchen. Alright. Ay, kaya nga, 1997, 1997, si Wating-Wating, ano yun? Talaga nawala na. Okay. Si Syndicato, nandito. Please don't insult the intelligence of Filipinos. We know better. You think you can just turn us around in any direction? Tama, Palangga. You want us to face our fellow, we are not puppets. Oh, by the way, yung ano pala, bukas, bukas sa Sunday, not bukas, yung Maisog Rally sa Bulacan. So, I hope makapunta kayo doon, mga Palangga. Okay. Maisog Rally. Akbang na Maisog Rally sa Barangay Poblacion, Bustos, Bulacan, April 28, 2024, 5 p.m. Alright? So mga kababayan, by the way, bago ko makalimutan, eto, Senator Bato, I hope, for sure may nakikinig. Nakarating sa akin, sa ating informante, sa ating puting ahas, na may umaaligid-aligid na daw po sa village sa tinitirhan ng investigating agent. May mga kahinahinala na umaaligid dahil ang nakikita natin dito, mga kababayan, may planong masama si Lisa at si Marcos Jr. dito sa investigating agent na sumulat kay Senator Bato para imbestigahan ang pagkasangkot ni Marcos Jr. sa pulburon noong March 10, yung raid, March 10, 2012. Okay? Gusto kong ipaalam sa buong bayan, mga kapalangga. Gusto ko po ipaalam sa inyo na mayroong pagbabanta sa buhay ni investigating agent. Kasi dati siyang PDEA agent eh. So alam niya, base sa impormasyon na nakuha ko, may umiikot-ikot, may umaali-aligid sa kanilang lugar. So Senator Bato, kasi dito sa Amerika, I think ganun din sa Pilipinas, kapag may threat ka sa buhay, tatawag ka sa police dito sa US, pwedeng pumunta ang mga police, mga police para bantayan yung bahay mo. Kasi ako, di ba, remember I told you, nang report ko may death threat ako, sabi ng LAPD, sabi niya, do you need us na bantayan ka doon sa bahay mo? Sabi ko, no, I'm okay. So sana, Senator Bato, mag-effort din po kayo sa ngalan ng pera ng bayan. Kasi yung mga police naman, pasweldo naman ng taong bayan yan,
itong investigating agent na ito, nasa peligro yung buhay niya. Kasi may mga reports na nakarating din po sa akin na pag-ingatin ko daw si investigating agent kasi pwede siyang gurgurin bago siya makarating sa Senado. So ngayon, Lisa at Marcos Jr., hindi nyo na siya pwedeng gurgurin kasi dinisclose ko na dito na maari, I'm not saying 100%, but maaring may plano kayong ipagurgur si investigating agent na kung saan siya sana ang magre-raid kay Marcos Jr. noong 2012. May mga hakbang, may mga evil forces po na umiikot-ikot kasi baka gurgurin siya at hindi na siya padatingin sa Senado. Kaya kung narinig mo ako, Mr. Investigating Agent, mag-record po kayo ng video ngayon na. Okay? Nasasabihin ninyo lahat kung ano yung nakikita nyo sa paligid ninyo na kayo ay inaaligid-aligid ng mga ng mga hindi makahinahinalang tao, baka mga pusa, katulad ni Kuting yon, nagaanong pusa. Joke lang. Ilagay niyo po yan, mga kababayan, Mr. Agent, Investigating Agent, ilagay niyo po yan para maprotektahan niyo ang sarili ninyo. Kasi kung may mangyari sa inyo, i-share niyo yan sa mga anak niyo, sa pamilya niyo, sa kaibigan ninyo, para may maipakita tayong ebidensya. Kasi you'll never know, sir. Ako may ganyan ako eh. Okay? Matagal na. Sabi ko kapag ako, pag ako ay nagurgur ng kahinahinala, wala pong ibang gugurgur sa akin kundi si Lisa Marcos at si Marcos Jr., ang gobyernong pulburon. Kung ako ay gugurgurin sila, dahil may 3 death threat ako coming sa kanila, at documented yan, I forwarded here sa authority. Yan. At even yung yung distressed mother, may death threat din siya. Okay? Inaaligid-aligaran nga siya sa Europe eh. So ikaw, investigating agent, o yung mga a-attend dun sa hearing sa April 30, ikaw, who's that? Attorney Delgado, kung sakaling maimbita ka doon o sumulat ka, gumawa din po kayo ng video. Ito lang yung pwede nyong pang depensa. Mawala man kayo, I hope not. At least alam ng mga kamag-anak, alam namin. Di ba? Ako, I will stay alive. I tried my best to stay alive. Naiwasan to mga demonyong ito. Nagaan yung anyong manok. Nagtutuktulaaw ako, di ba? Pag nakikita ko yung mga demonyo, nagaan yung manok ako, di ba? Para hindi tayo magurgor. Di ba? We have to stay alive. Kasi itong laban natin, sir, this is not laban mo, laban ko. Laban ito ng 120 million Filipinos na maipakita natin noong gabing yon na dapat i-raid si Marcos Jr. dahil siya ay bangag na bangag doon sa Rockwell. Diba? Kailangan kung ano yung alam mong impormasyon, Mr. Agent, ilabas mo. At sana ilabas mo lahat ang pwede mong ilabas. Ikaw, Senator Bato, sana gawin niyo po yung tama. Senator Pia Cayetano, gawin niyo ang tama. Protektahan niyo yung mga taong nagsisiwalat para gumanda ang bayan. Nagsisiwalat na si Marcos Jr. ay isang polboronic. Alright? Tsaka drug test na yung gunggong na yan. Ang tagal eh. Barkadahan. O yan. Ang tagal magpa-polboron test. So ngayon, I am praying for you, Mr. Agent, na sana wag po kayong gurgurin. Okay? Pero nakakabahala. So gumawa ka na kayo ng video, baka naman, I hope narinig. I'm really looking forward to interview you, sir. Sana makipag-connect ka naman sa akin ng bonggang-bongga. Ito yung aking email. Gusto mo, i-share mo din sa akin yung video para preparation lang. You'll never know what's gonna happen. Sa lahat na may mga ebidensya, dyan nyo lang email sa akin, marlicanetwork@protonmail.com. Kung may mga expose kayo, ilagay nyo lang dyan. Kasi ang kalaban natin ay hindi nga tao eh. Ang kalaban natin ay mga Jejimon. So we have to, kaya natin mag-ingat. Ipa-clear mo na ang katawan ni Kuting for 1 year, din doon siya magda-drug test, sabi ni Jenny. Hindi makiklear yan. Pag addictus ka talaga. Right? PBBM, pambihirang budol-budol man, sabi ni Alchi. Observant me. Ma'am, yun sana mag-ingat siya. Mag-ingat kayo, sabi ni Jenilyn Romaron.
Ayan, naisip ko na naman yung itsura ni sabi ni Senisi, naisip ko na naman ang itsura ni Cuticle na Bukelia na naman. Okay? From LA, California, si Juno ay, oo nga no, 2:35 na, pero ito talaga yung oras ko. Ipatawag din si Sayarot. That's good idea. Oh, ipatawag din. Senator Bato, ipatawag mo rito si Sayarot. Yeah, you're right, Palangga. Yeah, thank you for that comment. Yeah. Nawala na si Palangga. Sorry, di ko nabasa yung pangalan mo. Yeah. Okay. So ito. Ayan o, Senator Bato, ipatawag mo si Sayarot o. Kasi kasama nila Kuting yan o. Nakawala yan. I-forward ko nga yan sa common friend namin yan o. Ni Senator Bato. Ito patawag din to sa Sayarot. Ano nangyari dito sa 1.8 tons din to eh. Nahulihan din to eh. Oh, ito protektado ni Marcos Jr., protektado ni Lisa, protektado ni Tambalos. Ito ipatawag mo na to, Senator Bato. Lahat ng mga to ipatawag mo na nang yeah, that's good, you know, para malaman ng taong bayan. Imagine mo yan. Imagine yung mga kababayan, yung nagpapatakbo ng gobyerno ninyo. Kasabwat, mga dorogista. Saan kayo pupulutin? Saan tayo pupulutin? At last na taon na si Senator Bato, sabi ni Adelaida, ba't pakiramdam ko, ano yon? Mukhang nabayaran. Sino nabayaran, Palangga? Lagi ka namin pinipray, sabi ni Orlando Nicolas, Madam Marlica, nag-iisa ka lang, yung vlogger. Yung ibang vlogger, bayaran karamihan, di kaya magpagamit. Sabi ni Sorny, Padilla, pakiramdam ko mukhang nabayaran na. No, well, I don't think so, Palangga. Nagpatawag na siya, napagtawag na siya ng hearing sa April 30. Sabi ni Ginny, Witness Protection Program, dapat nga meron siyang ganun eh. So, wag na natin sila pangunahan. They know what to do. Diba? Tayo ay mga ordinary citizen lang. They know what to do. Alam na ni Senator Bato yan. At sana nga, tama, wag siya magpa-backdoor. Kasi pag nagpa-backdoor siya, alam mo naman yung nga bells natin dito, tulong-tulong pa rin tayo. Okay? Lord, protect everyone working for the good for this country. Watching while driving, sabi ni Ruby Ravelo Dahinog. Okay. Isama din si Abalo sa test. Sabi ni Roger Ledesma, nga, no, kasi umingiwing-iwing na talaga siya eh. Mga previous involvement ni Lazo at Sayarot, mga illegal drugs, sabi ni Sonny at Nos. Baka naman fake hearing lang yan sa April 30, sabi ni Lonsky. Kaya nga babantayan natin Palangga eh. Tahimik na po yung whereabout ng driver na nahulihan sa Batangas. Kasama yun sa investigation. I hope, Senator Bato, gawin mo yung tama. Paimbestigahan din daw niya, di ba? Nabasa nyo kanina doon sa GMA News. Sama silang lahat. Sabi ni Chika, George Severon. Anyway, mga kababayan. So tomorrow, our vlog is video ni Lisa kung paano po maririnig ninyo kung paano ang pagiging hayop, ang pagiging satanas, lahat ng masama nasa kanya na. Kaya sabi ko nga sa inyo, I tried to be cool kasi malapit na tayo sa winning natin. So, malapit na yung trophy natin. I can feel that. Lalo na sa expose natin bukas. Ayoko na sumigaw. You know? May sumisigaw pa rin ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Pero kasi masayang-masaya ako today kasi nag-party kami. Katatapos nga lang. Party kami kasi may nag-birthday. Ipatawag din si Terry. Sabi ni Leah Tiamson, I think mapatawag siya. O nga no, tanungin ko nga, magtanong tayo din sa common friend. Dapat ipatawag din si Maricel Soriano kasi nung gabing yun, ayon sa report, kasama siya. Abangan namin yan, madam. Tagilid si Bato kung magpasuhol siya, sabi ni Enrico Lincoln. Ginamit pa nila si Nostradamus na sabi si BBM ang makapagbangon ng Pilipinas, potragis, sabi ni Carne Norte. Kaya yung budol nga Palangga, di ba? Nabudol tayong lahat. I can't wait anong time para gising ako. Sabi ni Palangga, sabi ni Barkadan. I'm not sure kung mga around this time o before. Alam